ng mga toys. Yung matutuwa si Loki dito. Monkey. Ang daming cute. $54 to 28. Kailangan ko ng mga pang-dished kasi malaga si Loki. Eto ba maganda or yung nasa taas? Lambot. Magkano to? $19 or ito? Ganda. Ito na lang. Hey guys! So for today, papakita ko sa inyo yung dog essential haul ko. Kasi dadating na yung dog ko from Manila na si Loki. And yeah, first in the list ay ang kanyang dog bed. Ayan. So, this one large siya. So yung bed na to is orthopedic pet bed with chew-resistant bolster. So, eto naman, waterproof. So kahit mabasa, okay lang. And then next is reusable diaper, washable diaper. So, ganito siya. Parang peer-up lang siya sa waist ng dog. And then, makapal din yung saluhan ng wiwi. So, yeah. And then, garterized na din siya. So, ang ganda niya. And then, next is itong dog leash and harness. So, napili ko is red. Kasi bagay siya kay Loki na color brown. Then, large yung pinili ko kasi medyo lumaki na siya. Ma-adjust pa naman tong harness na to. And then, kumuha ako nitong dog basket sa Dollarama. Ayan. Para may lagayan siya ng mga toys and yung mga essentials nandito lang para hindi makalat. This one naman, ang kanyang dog food. This one is 2 kilos pa lang kasi ayoko bumili ng isang sako tapos hindi niya pala gusto yung flavor. Flavor is lamb and brown rice recipe. Naman kasi it's hypoallergenic and good for the skin ng dog. Next, kumuha ko ng blanket niya. Yung design niya is yung paw print and bones. Cute. Sa Dollarama ko ito nakuha. $3 lang. Eto, meron siyang 4 na toys. Kinuha ko. Ayan. Ito, cute. Para siyang turkey or pigeon. Octopus. And, itong, I'm not sure if crocodile ba to. Yung elephant, ito yung pinakamahal. Yan. Pero cute naman siya. Yung elephant. Tatlong to, sa Dollarama. Well, ito naman sa Bosley. So, ito naman, dog treats. Flavor niya is lamb and green apple. So, lamb ulit. This one para siyang dentist sticks. Flavor niya is pumpkin spice. Pantanggal ng tartar. Waist bag. Next, itong bones. Next naman is itong dog biscuit. Ang flavor naman ito is peanut butter. This one naman, dog bowl niya. Non-slip and no spill. Tsaka, pinili ko tong stainless para hindi niya angat-ngatin. And then next, ito, no spill pet water bowl. In-order ko siya sa Amazon. Ganito siya. Pag nilagyan ng water, naka-aangat lang yung pinaka, yung etong white sa middle. Tapos, hindi susubsob yung mukha ng dog habang umiinom. So, mas okay siya. Hindi makalat. And then, ito naman, yung Temu haul ko. So, this one, dog bowl mat. Yan, ang cute. Cute ng kulay. Parang amoeba. Charing. So, ganito siya kalaki. Ganda rin yung texture. Non-slip siya. Talagin. Ito naman, scooper. And then next, ito naman, parang towel. Fast dry and absorbent na towel. Yan. Next naman, meron tayo ditong parang tumbler. Tapos, natatanggal siya. So, pag lalagyan mo ng water, nakaganto lang. Ito naman, para sa pang-scrub niya habang naliligo. Tapos, lalagay dito yung shampoo. Okay din siya. Hindi siya like yung parang sobrang gaspang. Maganda siyang pang-scrub. Hindi ko puro green pala yung nakuha ko sa kanya. Ito naman, pang-brush niya ng fur. Tapos, pag ipupush mo to, mapupush na niya yung mga, balahibo na natanggal. So, that's it for my dog haul. Hey guys! So, for today, samahan nyo kaming sunduin si Loki sa airport. So, dito kami ngayon sa ferry. And waiting na lang kaming mag boarding. Babiyahe pa kami for like
2 hours tapos drive papunta ng airport. So, sana okay si Loki and safe siya habang nasa biyahe. And sobrang excited na ako. Oh my gosh. Ayun na. Magkakasama na kami. 7 months kaming magkahiwalay. Kaya sobrang excited ako. And sana kilala niya pa ako. Mabilis lang. Nagbayad lang ako ng inspection fee sa customs. Pag yan, hey guys! Good morning! So, nakauwi na kami and ang dami nangyari for the last 10 hours. So, ayan, nandito na siya! Loki, say hi! Loki! Busy siya. So, ganito yung setup namin sa kanya. May crate siya, tapos yung bed, then yung water and food. Okay naman yung pagsundo namin sa kanya kagabi. And pinapasettle ko muna siya dito sa crate niya. Tapos mag-shower na siya. Then after that, papagpahingahin ko muna siya. And ako din papahinga kasi wala pa akong tulog. Tapos mag-walk kami sa park. So yeah. Hi! Okay, ligo ka na. Para play kayo nito. Dapat mabango ka bago kayo mag-play. Halika na! Halika, halika! Wow, so fresh! Sarap maligo, no? Sarap maligo, no? Wow, si Loki, may tabo ka pa. Yay! Done! Done na ikaw. Ay, look pa. Shake! Shake, shake, shake! Shake, shake, shake! Shake, shake, shake! Good boy! Nice ang towel na to. Ang bilis matuyo. Guys, ito pala yung shampoo niya from Earth Rated. Ito yung Jojoba Aloe Hypoallergenic Shampoo. Sobrang nice nito. Deodorizing mist. Earth Rated din to. Sobrang bango. Okay. Spray! Wow, ang bango! Bango naman. Mag-brush ng fur. And ito naman, nilalagay ko to everyday sa paw niya para hindi ganun mag-crack yung mga paw niya. Ayan, kasi ang hilig niya ikaskas to sa sahig. And ito naman sa ears, anti-yeast infection. 2 drops lang, tapos okay na. Sa ears. Na. Ang sungit naman. Hey guys! So, for this part naman, ikikwento ko sa inyo kung ano yung naging process para sa pet transport ni Loki. So, first part, naghanap ako ng pet transport agency na accommodating and
madaling kausap. Also, alam nila kung ano yung mga dapat gawin. So, marami akong chinek online and ang pinaka nakita kong swak sa budget ko is from SOS Forwarding Services. Nakita ko sila sa Facebook and chinek nila kung ano yung weight ni Loki and yung size niya kasi kailangan yon para sa pricing and also yung crate na gagamitin. Yung unang pinadala sa bahay is yung large crate. Pero nung napansin ko na hindi pala kasya si Loki if nakahiga, pinabago ko siya to XL. Sobrang nice nung agency na to kasi accommodating sila and pinalitan nila agad yung crate. And also, bago makalipad si Loki, pinag-ipunan ko talaga to kasi nga mahal ang mag-transport ng pet from Philippines to abroad. So, yung fee na to kasi, it depends on sa size ni Loki, sa crate na gagamitin, and kung anong type ba nung transport yung gagawin. So, napili ko nga na service is yung manifested cargo. So, meaning naka-register si Loki as cargo mismo sa airline. Since malaki siya and snub nose, so hindi siya pwede sa cabin if ever man. So, sa accompanied pet naman kasi, may kasama siyang passenger and then yung pet nasa cabin mismo. Pero kasi yung mga airlines, naging strict na sila sa size and 7 kilos lang yung inaalaw. And si Loki kasi is around 13 kilos and snub nose siya. So, hindi rin siya pwede sa cargo naman. So, ayun, no choice tayo. Kaya manifested cargo yung napili ko na service. And then, one day before nung flight niya, kinuha na siya ng SOS Forwarding Services sa bahay. Since kailangan pa nilang i-process yung mga papers and permit, like the export permit, vaccination certificate, microchip, and other papers na kailangan sa cargo and sa airline. Also, big help din yung pag-book ko ng transport agency kasi sobrang hassle if magdi-DIY since maraming ang papers na kailangan. Mahirap din maghanap ng airline na tumatanggap ng manifested cargo na dog. So, yung flight niya is September 8 and then umalis siya ng Philippines ng around 5 a.m. Meron siyang connecting flight sa Istanbul. Layover for like around 5 hours and then another flight naman to Vancouver. So, estimated total flight niya is 24 hours. So, sobrang tagal and grabe, nakakabilib kasi kinaya niya yun na nasa crate lang siya. And also good thing guys, tip na din is dapat sanay na yung pet niya sa crate para pag nag-flight na siya, okay lang siya at hindi siya masa-stress masyado since sanay na siya dun sa crate niya. And then September 9, finally nakarating na nga si Loki dito. Turn around! Turn around! Turn around! Good boy! Ay, napunta na siya. Dami mong iyan ah. Loki! Psst. Saan ka? May squirrel! Ay, umakyat na. Hindi mo nakita Loki may squirrel. Ang ganda dito, puro pine trees. Pagod ka na? Ayan, makikita nyo guys, autumn na dito. Ang lamig. Naka-fleece jacket na kaming dalawa. Look, ang ganda ng tree na to. Wow! Siya lang yung yellow. Bakit ganun? Anyway, ang dami nang nalaglag na leaves. Cute! Red tree. Ooh, nice. Ganda.
Cute. Ang cute ng tree. So, kung mag-picture dito. Hi! Hi! Hindi niya pwedeng palagpasin yan. Ganda ng spot ng Ernaline ka talaga, no? Ganda naman ang spot mo dyan, Loki. Okay, so oras na daw para pulutin ko.